Hello everyone! Sa araw na ito, gagawa tayo ng gata sa labong na may saluyot. Itong labong natin ay fresh from the kawayan na kinuha natin kaninang umaga. Pag sa probinsya, lahat ng pagkain ay fresh na fresh from the farm. Welcome sa Remarvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong kusinera naglilingkod sa inyo. Ito na ang ating labong nahiwa na. Una natin ay pakuluan muna natin yan siya para mawala yung kanyang medyo malansang Ito ang ating isda. Naghiwa na tayo ng sibuyas, bawang. Ayan, ang saluyot natin is na himay-himay na yon. Ito naggadgad tayo ng niyog. Ayan, fresh din ang niyog na gagamitin natin para mas malinamlam ang ating lulutuing labong with saluyot. O, ito na ang ating saluyot. Tapos na natin na pre-cook or napakuluan ng bahagya. Pipigain natin para mawala yung kanyang malanto or medyo mapait-pait na konti. Ayan, pipigain lang natin yan siya, tapos igigisa natin yan siya pagkatapos. Yan, piga-piga lang hanggang matapos natin. Ito naman ang ating niyog, ang fresh niyog natin. Lalagyan lang natin yan ng 1 cup na tubig at atin na siyang pigain. At atin yan siya ng isasala syempre para matanggal yung ating kakang gata na tinatawag nila. Ayan, piga-piga lang. Yan ang pinaka mainam pag nasa probinsya po tayo. Ating mga kinakain is fresh. Ang gulay, ang nyog, ayan, tapos na natin na piga-piga. Tanggalin natin yan ang ating tinatawag na sapal. Anyway, ang sapal natin ay hindi din natin yan at itatapon at gagawin natin yan siya na pwedeng pang ulam or pwedeng pang patty. Ito na ang ating kakanggata. Set aside lang muna natin. Ayan, ito naman ang ating pangalawang gata. Yan ang gagawin nating sabaw. Tapos nating mapiga ang ating pangalawang gata. Ayan. Tapos na i-set aside natin at nahugasan na rin ang ating saluyot. Dito umpisa na tayong magisa. Ilagay natin sabay ang bawang at ang sibuyas. Gisang bahagya lang, hindi na kailangan mag golden brown ang ating sibuyas at ang ating bawang. Yan. Maglabas lang yung kanyang aromatic smell. Okay na yan. Yan, gisa-gisa lang. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded video. Then, ilagay natin ang ating second gata or pangalawang gata. Ayan, pagkatapos nating igisa ang ating sibuyas at bawang. Ayan, halu-haluin natin. At medyo pakuluin lang at ilagay ang ating labong. Sa Ilonggo ay tinatawag nilang tambo. Sa Bisaya naman ay dabong. Yan, lagay natin ang ating labong or tambo or dabong, kung ano man ang tawag natin sa ating mga dialect, at halu-haluin lang para lahat siya malagyan ng sangkap or yung second gata. Tapos pakuluin lang natin yan siya dahil na pre-cook na yan siya kanina. Yan, then atin nalagyan ng magic sarap. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng cracked paminta. Lagyan natin ng konting Ajinomoto, optional.
Then, halu-haluin lang para mag-well incorporate ang ating mga spices. Ayan. Yan, titikpan na. Then, sa puntong ito, ilalagay natin ang ating kakang gata. Then, halu-haluin again. Then, lagyan natin ng at least 3 tablespoon na vinegar. Ang vinegar, optional lang po yan. Depende po sa panglasa ninyo. Ayan. Pero, pag nilagyan nyo yan siya ng vinegar, yan lalong nagpapa-enchant ang ating flavor. After ng vinegar, ilagay na natin ang ating saluyot. Ang ating saluyot is fresh din galing sa ating garden. Then, takpan medyo. Then, ulit naman, halu-haluin natin para lang saluyot malagay sa ilalim or lahat pahaluan ng saluyot ang ating labong. Ayan, lagay natin sa ilalim. Again, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para man-notify kayo sa mga newly uploaded video. Ayan, o diba? Ang sarap ng ating labong at saluyot sa gata. Fresh na fresh at malinamnam na malinamnam yan. Perfect sa maulaning panahon. Lalo na pag nakakamay ka na kumakain. Then after, ilagay natin ang ating isda. Itong ating isda, it's optional. Pwede kayong maglagay ng hipon, hibi, daing, or ang ating crab na maliliit. Yan, pwede. Ito ating isda is optional dahil cook and request ito. Request kasi itong pag-cook na ganyan daw ang ilagay gusto nila. Kaya yan, niluto natin dahil sa may nag-request na lagyan ng ganyang isda. Then, pakuluin lang natin for a few minutes ang ating gata dahil ang ating isda parang ini-steam na lang natin yan siya dyan. Hintayin lang natin siyang maluto ng bahagya at pwede na natin yan siyang ihain sa ating hapagkainan. Yan, pag naluto na ang ating isda. Mabilis na lang yan siya magluto dahil hindi kailangan mag-overcook kasi pag nag-overcook ang ating fish is maglalamog yan siya tapos ang tinik niya mag-i-scattered sa ating labong which is hindi maganda sa mga bata. Baka matinik sila yan. Kaya kailangan parang steam lang ang ating isda bago natin i-serve sa ating hapagkainan. Ayan mga ka-OFW. Ayan. Pagkatapos na, ito na ang ating gatang labong insaluyot sa gata. Tapos na, pwede na natin siyang ihain. Ito na, bon appetit. Maraming salamat sa ulitin. Enjoy your meal. Sana nagustuhan nyo ang ating hinihandang recipe sa araw na ito. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.